Inamin ng bagong House Speaker na si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III na may pagkukulang sila kaya humingi siya ng pagkakataon sa taong bayan na pagkatiwalaan muli ang Kamara. Pinalitan ni D sa pwesto ang nagbitiw na si late 1st District Representative Martin Romualdez sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects. Saksi, si Tina Panganiban Perez. I, Faustino Boji D. III Of the 6th District of Isabela, having been elected as Speaker of the House of Representatives. Congratulations, Speaker. Sa botong 253 na pabor, 28 abstentions at 4 na hindi bumoto, inihalal na bagong House Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Uupo siya bilang speaker sa gitna ng kontrobersya sa mga maanumalyang flood control project kung saan ilang kongresista ang napangalanan sa mga investigasyon. Pag-amin ni D, may pagkukulang sila kaya humihingi ng pagkakataong makuha ang tiwala ng taong bayan. Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na bigyan nyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyong pong tiwala. Iniluklok sa pang-4 na pinakamataas na posisyon sa bansa si D matapos magbitiw ni late 1st District Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. After deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. Kusang loob daw ang pag-alis niya sa pwesto bilang tugon sa panawagan ng kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos. Leadership also demands that we confront the trials of the President. In his recent State of the Nation address, our President reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go, so that this institution may endure stronger than ever before. Ang palitan ng liderato sa Kamara, tinawag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na cover-up o takipan. Sabi niya, ang anak ng Pangulo at House Majority Leader na si Sandro Marcos ang pumili kay D, na kaalyado rin nila. Hirit pa niya kay Pangulong Marcos, kung seryoso itong labanan ng korupsyon, bakit hindi raw agad kasuhan ang mga tiwaling mambabatas? Baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met
for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Representative Duterte sa sinabing ito ni Representative Marcos. Sabi ng mga lider ng Kamara, mga lider ng iba't ibang partido na kasama sa mayorya ang pumili kay D. Hindi lang naman daw si D ang pinagpilian. Nasa listahan din daw si Navotas Representative Toby Chanco na nagsabing ayaw niya maging speaker, pati na si Bacolod Representative Albi Benitez na nagparaya raw para kay Representative D. It's a game of numbers, the magic number being 158. Kinausap at tinanong po namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Bogie D. It was vetted by the party leaders, and outside from that, I can no longer say if there are any others who influenced the selection of Representative Bogie D. Ating mahal na Pangulo. Galing sa Solid North at kilalang malapit na kaibigan ng pamilya Marcos ang bagong House Speaker. Sa mga Deputy Speaker, siya lang ang galing sa Partido Federal ng Pilipinas na partido rin ng Pangulo. Sinuportahan niya noong 2022 elections ang unity team ni Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Galing sa political clan ng mga D sa Isabela ang bagong speaker. Dalawang anak ni Speaker D ang nasa politika, ang alkalde ng Etxague na si Ino at ang Vice Governor ng Isabela na si Kiko. Dalawang pamangkin naman niya ay kasama niya sa Kamara na kinatawa ng ibang distrito sa Isabela. Ang pagkakahalal kay D, suportado raw ni Romualdez. Kagabi pa lang ay nagtanggal na ng gamit sa tanggapan ng speaker at ngayong hapon ay halos tapos na ang pagbakante sa opisina bago ito gamitin ng bagong speaker. Ayon kay Representative Marcos, si Romualdez mismo ang nagsabi sa Pangulo na magre-resign siya. Nirespeto naman daw ng Pangulo ang desisyon ni Romualdez. It was one of respect dahil nakita niya that he was doing it to save the institution and to give way for the independent body to have a fair and thorough investigation. Kinumpirma ng palasyo na nagkausap kahapon ng Pangulo at pinsang si Romualdez pero hindi na sila nagbigay ng detalye. Ang malinaw raw, bumaba man sa pagka-speaker ay hindi pa rin lusot sa pananagutan si Romualdez kung totoong sangkot siya sa anomalya. Mag-resign, hindi siya mag-resign, maaari pa rin siya maimbestigahan. Sabi ng Presidential Communications Office, ipagpapatuloy ng administrasyon ang maayos na pakikipagtulungan sa lahat ng mambabatas para mapanatili ang pagtutok sa pangangailangan ng pamilyang Pilipino at isulong ang kaunlaran ng bansa. Iginagalang daw ng Malacanang ang kasarinlan ng Kamara at kinikilala ang mga naging ambag ng nagbitiw na House Speaker na si Representative Martin Romualdez. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.